Kasaba cake, gusto nyo ba? Wala akong oven pero gusto ko talagang kumain ng kasaba cake. Kailangan ko lang dito ng kamoting kahoy, condensed milk, gata ng nyog, saka isang evap milk na maliit na lang din. May butter nga din pala, saka itlog. Uumpisahan ko nang balatan itong kamoting kahoy. Nabili ko lang ito ng 30 pesos. Halos 1 kilo na din siya. After ko nga mabalatan yung kamoting kahoy ay huhugasan ko muna itong mabuti. Then hihiwaan ko ng maliit. Hindi ko kasi ito gagadgarin. Sobrang hirap kasi kaya gagamitan ko na lang ito ng food processor. Tapos ay aalisin ko lang yung pinakaugat sa pinakagitna niya. Yung matigas ba yon? After ko siyang mapino na kagaya nito, ay tatanggalan ko lang ito ng katas. Gagamitan ko nga lang din ng strainer saka ng kutsara. Pwede rin naman ikaw gumamit ng tela para matanggal yung katas niya. Tapos ay gumamit lang ako sa malaki na Tupperware. Dito ko nga paghahalu-haluin lahat ng mga sangkap. Pagkatapos nga nung kamoting kahoy ay nilagay ko na nga itong evap milk. Isang maliit na lata nga lang itong gamit ko. Tapos itong isang Coco Mama gata na small sachet lang din. Then may natira pa kasi akong condensed milk ay sayang naman kalahating lata pa. Kaya inilagay ko na din ito lahat. Then hahalu-haluin ko lang ito. Nilagyan ko nga rin pala ito ng butter saka 2 itlog. Nalimutan ko na lang i-video. Akala ko kasi naka-play pa. Then nilagyan ko nga rin pala ito ng a pinch of salt. Pampabalanse din ng lasa. Tapos ay pagka na mekos-mekos ko na nga siyang lahat at ganito na nga yung itsura niya ay isasalin ko na nga ito sa aking lagayan. 6-inch nga pala itong gamit ko. Tas sa oras na ito ay nagpapakulo na nga pala ako ng tubig sa steamer para mailagay ko na nga ito at maisalang. Then after 20 minutes na pagpapakulo sa kanya ay okay na nga siya. Palalamigin ko muna saglit at isi-set aside muna. Next ay paggawa naman ng custard na ilalagay natin sa ibabaw. Kumuha nga lang ako ng tasa at naglagay lang ako ng 2 egg yolk. Tapos ay kalahating lata ulit ng condensed milk. Tapos ay half cup naman ng Coco Mama gata ang nilagay ko dito. Tapos ay hinalo ko na nga rin pala dito yung keso na niyad-yad ko. Mas maganda kasi na nakahalo na siya para sabay siyang maluluto kagaya ng custard natin. At syempre, mas maraming cheese, mas masarap talaga siya. Then hahalu-haluin ko lang din ito hanggang sa mamix siya ng maayos. Pagka okay na nga yung pagkakamix niya at ganito na nga yung itsura niya, ay ilalagay ko na nga ito sa ibabaw ng kasaba. At dahil wala nga akong oven, ay gagamit lang ako ng improvise dito. Kumuha lang ako, gumamit lang kami ng yero na luma. Pero malinis naman to, tiniyak na nilinis namin to. Then naglagay lang kami ng baga sa ibabaw. Almost 20 minutes namin na nailagay yung uling dito sa ibabaw niya. Then after 20 minutes nga, ay luto na nga yung ating kasaba. Wala akong oven, pero nakagawa ko ng isang masarap na kasaba. I-try nyo rin at subukan, lalo dun sa mga mami na mahilig magluto at wala ding oven na kagaya ko. Sa susunod ulit!